Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Last day na po ng the month of April pero tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan dito sa DSWD. Magandang hapon din sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo ay napapanood ng live sa ating official Facebook account ng DSWD. Ito ang DSWD Weekend Report Live. Narito na ang mga headlines sa DSWD Weekend Report Live. DSWD Secretary Rex Gatchalian nilinaw kung bakit hindi muna gumamit ng e-wallet sa mga cash relief assistance distribution sa NCR. Misinformation nakaapekto sa pamamahagi ng cash relief assistance sa NCR ayon sa DSWD. Mga drivers ng NCR nasiyahan sa proseso ng cash relief assistance distribution. Pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD Field Office 7 Central Visayas, Field Office 3 Central Luzon at Field Office 5 Bicol Region umaarangkada na. At sa detalye ng ating mga balita, batid ng DSWD ang panawagan ng publiko, lalo na yung mga beneficiaries ng cash relief assistance dito sa National Capital Region or NCR na gumamit na lang ng e-wallet sa pamamahagi ng nasabing assistance para sa mga Transport Network Vehicle Service or TNVS driver tulad ng Grab, mga motorcycle taxi o MC taxi driver at mga delivery rider. May paliwanag dyan ang ahensya. Ayon pa sa kagawaran, mahigit 2.7 billion ang mawawala sa budget kung sakaling sa una pa lang sa pamamahagi ng nasabing assistance ay gumamit na ng mga e-wallet. Ang detalye sa Weekend Report ni Quenzel Bucobo. Alam ng pamunuan ng DSWD ang panawagan ng ating mga kababayan na gamitin ng ahensya ang mga e-wallets tulad ng GCash at PayMaya sa pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers ng Transport Network Vehicle Services o TNVS tulad ng Grab, mga driver ng motorcycle taxi o MC taxi at kasama na rin dyan ang mga delivery riders. Pero sa ngayon, ang listahan ay nagmumula pa sa mga transport network companies. Kaya ayon kay Secretary Rex Gatchalian, kailangan pa rin i-verify ang mga pangalan na nasa listahan. Now, bakit natin ayaw gamitin yung e-wallet sa round na ito? Kasi tulad ng sinasabi namin, kailangan namin ma-verify at ma-validate na una, totoong mga tao ba itong pinag-uusapan natin? Pangalawa, totoong mga driver ba sila? Kasi ang DSWD, in this scenario, hindi kami ang gumagawa ng listahan. Ang gumagawa ng listahan, lalo-lalo na doon sa mga, yung mas interested kayo doon sa mga MC Taxi tsaka TNVS, at saka yung mga service delivery, ang gumagawa ng listahan ay yung mga kumpanya mismo. Dahil sa face-to-face payout ng nasabing assistance, nadiskubre ng kagawaran na merong mahigit 385,000 na mga duplicate na pangalan sa listahan. Batay sa nakuhang datos ng kagawaran, merong 2 pangalan na pareho ang birthday. Kaso yung isa may junior, yung isa naman ay wala. Yung iba naman, parehong pangalan pero magkaiba ang middle initials. Meron din parehong pangalan pero magkaiba naman ang birth date o araw ng kapanganakan. At yung iba naman ay pareho ng birthday pero may mali naman sa kanilang pangalan. Ang DSWD operates on a premise na para maka-payout kami na maayos, kailangan may clean list. Pero ang malungkot sa lahat, ang binibigay sa amin ng mga TNC sa amin, ang tinatawag na namin sa kanya junk list. Yung listahan nila katakot-takot ng errors at duplicates. Isa pang kinababahala ng kalihim kung sakaling gamitin na ang mga e-wallet ngayon sa pamamahagi ng nasabing assistance ay yung mga MC taxi drivers na nasa ibang bansa na pero kasama pa rin sa listahan ng TNCs. Bale, nasa barko sila, pero pag umuwi sila dito, nagiging active na transport rider sila. MC taxi. So, could you imagine kung niload na lang namin sa GCash yun, tapos yung pala nasa barko sila, nasa ibang bansa, tapos magpo-post sila nakatanggap sila, hindi ba mas kaduda-duda sa amin yun na imagine mo yun nasa ibang bansa na pinipay out pa? Ayon kay Secretary Gatchalian, bilyon-bilyong piso ang maaaring mawala sa pamahalaan
kung sakaling ginamit ang e-wallet sa pamamahagi ng nasabing assistance. As we showed you, around 2.7 billion pesos worth of financial assistance ang maaring tumagas kung hindi namin maaring napunta sa ghost riders, ghost drivers, duplicates, ganyang kalaki. Sa kabila ng walang malinis na listahan para sa ating mga TNC drivers, hindi pa rin isinasantabi ng DSWD ang paggamit ng mga e-wallets para sa mga susunod na payouts ng mga assistance. Ang kinakailangan lamang ay syempre mabuo na ang tinatawag nating DSWD clean list nang sa ganon ay hindi nakakailanganin pa ng mahabang pila sa mga payout sites. At yan ang update mula sa DSWD. Ako si Quenzel Bocobo para sa DSWD Weekend Report Live. At sa kaugnay na balita, natuklasan ng DSWD na mayroong mga kumalat na mga misinformation sa social media kung saan nakakaapekto ito sa pamamahagi ng cash relief assistance dito sa National Capital Region o NCR. Kung ano-ano ito, narito ang Weekend Report ni Angelica Mariuy. Ito ang anunsyo ng DSWD para sa pamamahagi ng karagdagang payout para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS driver tulad ng Grab, mga motorcycle taxi o MC taxi driver at mga delivery rider nitong April 19, araw ng linggo. Malinaw na nakasaad dito ang mga payout sites at ang oras ng pamamahagi ng nasabing payout. Pero meron pa rin mga pumila ng alas 2 ng madaling araw. So yung mga pumila ng alas 2 ng umaga, natural mag-aantay yun hanggang alas 7 kasi hindi pa naman kami magbubukas hanggang alas 7 ng umaga. You can fact check me on this. On Sunday, sa isang site namin sa Taguig, 12 noon, wala na kaming kliyente. Kasi anong nangyari, lahat sila, despite yung panawagan namin sa mga TNC na pakisabi sa mga driver, wag maaga pumunta all day long, 2 araw, lahat sa isang bugso pumunta lahat. At meron ding naghikayat na pumunta lang sa payout sites kahit wala ang pangalan sa listahan. Taliwas yan sa aming pinaliliwanag, di ba, na nagpo-post kami ng listahan at kung wala ka sa listahan, huwag ka pumunta, hahanap, makipag-ugnayan sa iyong kumpanya para yung kumpanya nyo ang magte-trash out sa amin kung ano ang nangyari. Pero so nakadagdag ulit, maraming ganitong misinformation na pwede ka pumunta kahit wala ka sa listahan. So nakadagdag na naman ulit sa pila yon. At may naghikayat pa nga gumawa ng eksena para makakuha ng atensyon. Meron din mga pumila ulit dahil umaasa na makakuha muli ng panibagong cash assistance o second claim matapos silang makatanggap ng mensahe mula mismo sa kanilang mga transport network companies o TNCs tulad ng Joyride. Kinukumpirma naman ng post na ito na meron ngang mga drivers na pumila pa ulit na nagbabaka sakaling makakuha muli ng nasabing assistance kahit nakakuha na sila nito. So can you imagine, marami kaming ganyang na-enkwentro nung Sabado na nakadagdag dun sa haba ng pila kasi alam nila nakatanggap na sila pero nagtangka pa rin silang kumuha ng pangalawang beses. Kaya nakadagdag sa pila ng ine-expect namin. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, napagkasunduan ng mga TNCs at riders or driver group ng NCR ang 4 na payout sites. Kaya naman giit ng kalihim na planado ng mabuti ang distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila na para lang sana sa 60 hanggang 80,000 na mga driver kasama na ang delivery rider. At yan ang update sa DSWD. Ako si Angelica Mariuy para sa DSWD Weekend Report Live. At sa kaugnay pa na balita, nagkaroon ng coordination meeting ang kagawaran sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Transport Network Companies dito sa National Capital Region o NCR. Isa sa kanilang pinag-usapan ang magkaroon ng maayos na listahan ng kanilang mga rider at driver. Nagbabalik si Quenzel Bocobo. Nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga transport network companies sa National Capital Region para talakayin ang pangangailangan ng maayos at malinis na listahan ng kanilang mga driver at delivery riders. Napagalaman ng kagawaran na nagkaroon ng mga duplicate na pangalan, maling impormasyon at hindi magkakatugmang datos sa listahang isinumite ng ilang TNCs para sa pamamahagi ng cash relief assistance. That's why may meeting sa taas. Nandyan sila lahat. Kompleto sila lahat. 4-wheel, 2-wheel, pati service delivery. We devise another system kasi bahagi pa rin to ng first round di ba?
We devised a system na hopefully makapture natin ng tama yung mga pangalan at lahat ng mga driver nila. We're confident, we're working hard, but we're only as good as the list given to us. You give us a clean list, tapos kami. You give us a dirty list, a junk list, hindi kami matatapos. Ayon sa kalihim, nagtatag na ang DSWD ng isang data room kung saan isusumite ng mga TNC ang naitama at napatunayang listahan ng kanilang mga benepisyaryo. Layunin nitong matiyak na walang duplication at tama ang mga detalyeng nakataya para sa mga driver at delivery riders na makakatanggap ng tulong pinansyal. Dagdag pa niya, may mga mekanismo pang ilalabas ang kagawaran kaugnay nito. Subalit, prioridad muna ang pagkakaroon ng clean list. We're establishing a clean data room upstairs where we met. Doon sila magsasubmit pa isa-isa, doon na namin in-run sa system kung may duplicates or whatever issues we may have. So hopefully by the end of Monday, every single one of them will be done. In fact, magpipili na rin sila ng time schedule nila sa taas ngayon. Tinukoy ni Secretary Gatchalian na naging pabaya ang ilang TNCs sa paghahanda ng kanilang listahan. Binigyan din niya na ang pangunahing papel ng DSWD sa usaping ito ay ang pamamahagi lamang ng cash aid. Ipinaubaya na aniya sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapasya kung ano ang nararapat na aksyon laban sa mga TNC na may pagkukulang. Bagamat inilarawan niyang junk list o basura ang mga naunang isinumite ng TNCs, umaasa pa rin si DSWD Secretary Gatchalian na magkakaroon na ng DSWD Clean List sa mga susunod na araw. At yan ang update mula sa DSWD. Ako si Quenzel Bocobo para sa DSWD Weekend Report Live. O ayan, Faye, natapos na yung first set ng ating mga balita dito sa DSWD. Yung mga nauna nating tatlong mga balita ay talagang napaka-importante para maintindihan kung ano ang nangyayari doon sa pamimigay ng cash relief assistance para sa ating mga kababayang drivers. Kasi maraming mga lumalabas na balita, lalong-lalo na sa social media. At kung maniniwala kayo doon sa mga post lang, talagang i-verify nyo muna sa website or sa Facebook account ng DSWD. Yun ang pinaka-importante. Di ba? Kamakailan lang, Faye, dumalo si Secretary Rex Gatchalian doon sa Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy or PROTECT Committee na hearing doon sa Senado. At sinabi nga niya dito at talagang in-emphasize niya, Faye, na pinag-aaralan or gumagawa na ng paraan ang kagawaran na magkaroon na i-fast track yung pamamahagi ng cash relief assistance para sa ating mga drivers. At ngayong araw nga ito dapat matatapos, di ba, Faye? Yes, well, kung naaalala mo, isa din sa gustong pag-focusan nung nangyaring data cleansing ay para matanggal yung mga ghost beneficiaries. Yes. Kasi nga mayroong tayong ginagawang duplication process kung saan matatanggal yung mga nadodoble yung pangalan, doble yung petsa ng kapanganakan. So doon sinasala para din maiwasan yung pagkalugi ng billion na fund. Oo nga, para nasa 2.7 billion ang mawawala. At talaga ini-expedite yung nationwide payout for cash relief assistance yung sa mga qualified public utility vehicles or drivers. At syempre, as of April, Faye, as of April 28, nakapagbigay na buong Pilipinas, Faye, nakapagbigay na ng 5.7 billion worth na cash relief assistance ang DSWD para ito sa 1.1 million transport workers across the country. Ito syempre kasama na dito yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, transport network vehicle services drivers, ito yung mga TNBS, itong Grab, mga ganyan, yung mga motorcycle taxi drivers at kasama na dyan ang mga delivery riders. At syempre, Faye, dapat i-clarify din natin yung cash relief assistance ay iba doon sa fuel subsidy ng DOTR or LTFRB dahil ayon nga kay Director Edwin Morata ng DSWD Crisis Intervention Program, ano ang sinasabi niya, Faye, dito sa cash relief assistance?
So, yung ating pong cash relief assistance ay bahagi po ng ating assistance to individuals in crisis situation o AICS. So, doon po nababahagi yung ating cash relief assistance. Iba po yun sa ating tinatawag na fuel subsidy na bahagi naman po ng programa ng ating LTFRB or DOTR. So, emphasize lang natin, bigyan lang natin ng emphasis yung AICS dahil hindi lang itong mga driver yung pwedeng kumuha ng assistance. Lahat tayo, kahit anong status sa buhay, as long as you are undergoing ng crisis in life. So kahit ano pa man, kahit sino pa man, di ba lahat naman tayo nag-undergo or nakakaranas ng crisis sa ating buhay, di ba? So pwede tayong lumapit sa DSWD. Pero Faye, in relation naman do sa cash relief assistance dito sa NCR, ano nang update? So sa ating NCR, naka-receive na sila o nag-disburse na sila ng 3.2 billion cash relief assistance sa ating mga public utility vehicle or PUV drivers. So as a latest update, as of Wednesday, April 15, magkano na nga ang successfully served na individuals? Yung nabigyan na, Faye, ay umabot na ng 319,678 individual across National Capital Region yan, Faye. At meron na yan total of 1.5 billion pesos. Mahigit pa doon ang naipamahagi na amount. Ayan. Kasi syempre kasama dito, Faye, syempre paulit-ulit natin binabanggit yung mga drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, at mga delivery riders. Cycle Kasama na rin dyan yung mga motorcycle taxi drivers natin. At syempre, kung namimigay tayo ng cash relief assistance, ngayon naman dito sa DSWD Weekend Report, mamimigay din tayo ng 100 pesos GCash from DSWD Strategic Communications. So, Faye, paano ba sila makasali dito para makuha nila itong 100 pesos na GCash? So, para manalo kayo ng 100 pesos sa GCash, kailangan yung i-like and i-share ang aming episode na ito ngayon. At syempre, wag nilang kakalimutan na kailangan naka-follow sila sa Facebook page, sa official Facebook page ng DSWD. Ayan, ulitin ko lang, Faye, dapat naka-follow sa DSWD Facebook, naka-share at naka-like sa episode natin na ito. Kasi kahit correct yung kanilang answer mamaya sa atin tanong ko, sagot mo, kung correct yung kanilang answer, kasi hindi naman naka-share, hindi naman naka-follow, hindi naman naka-like, wala rin, hindi qualified. Hindi qualified. Sayang yung 100. Sayang effort nyo sa pagte-text, di ba? So, abangan nyo po mga ka-DSWD ang aming mga tanong mamaya at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DSWD Weekend Report Live. Mga mahal naming naitay, lolo at lola na 60 years old pataas. Indigent senior citizen ka ba? Indigent, ibig sabihin walang regular na kita, walang pinagkukunan ng kabuhayan, walang tulong pinansyal at suporta na natatanggap mula sa mga pamilya o kamag-anak. Walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o PIVAW o anumang uri ng pensyon mula sa alinmang ahensya.
mahina, sakitin at may kapansanan. Ayon sa batas, maaari kang makatanggap ng social pension ng DSWD. 1,000 kada buwan ang nakalaang budget para sa isang benepisyaryo ng social pension program. Ito ay makukuha ng quarterly o every 3 months. Kumbaga, 3,000 kada 3 buwan. Nagbabase ang DSWD sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA kung saan dito ina-assess ng kagawaran kung sino-sinong senior citizens ang indigent. Kung qualified ka ng tumanggap ng social pension, hintayin lamang ang announcement mula sa inyong lokal na pamahalaan o barangay para sa payout schedule. Sa araw ng inyong payout, tandaan na mula April 1, 2026, ang primary ID na gagamitan sa mga payout ng social pension for indigent senior citizens ay ang Philippine Identification System o PhilSys o tinatawag na National ID. Pumunta lamang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Statistics Authority o PSA upang magparehistro. Sa mga bedridden nating benepisyaryo, pupuntahan kayo ng PSA para maisagawa ang inyong PhilSys registration. Tandaan na matatanggal lamang ang benepisyaryo sa listahan kung namatay na, tumatanggap ng ibang pensyon, nagkaroon ng regular na kita, appointed o elected barangay official, lalo na ang 2 beses na magkasunod na hindi nakuha ang kanyang social pension at higit sa lahat, gumagamit ng peking dokumento o pandaraya para sa pagkuha ng pensyon. Kung may iba pang katanungan tungkol sa social pension for indigent senior citizens, pumunta sa inyong munisipyo o local government unit, hanapin ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA. Dito, ipapaliwanag kung ano ang CBMS at paano nagwa-qualify ang senior citizens sa programa. Huwag kalimutang dalhin ang inyong national ID. Kung wala pang national ID, pwede rin ang ibang government-issued ID na may birthday ninyo na nakalagay. Mga minamahal naming senior citizens, ang social pension ay dagdag tulong pinansyal ng pamahalaan para sa inyong higit na nangangailangan. Ang DSWD ay patuloy na naglilingkod para masiguro na ang social pension ay agarang makakarating sa tamang benepisyaryo. Makipag-ugnayan sa inyong LGU o OSCA at alamin kung kayo ay kwalipikado. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nasiyahan ng mga driver ng NCR na kumuha ng kanilang cash relief assistance sa proseso ng pamamahagi nito. At para sa kanila, hindi issue ang face-to-face na pag-claim ng nasabing assistance. Anila, okay lang ito kung ito naman ay makakatulong para mapabuti pa ang mga susunod na pamamahagi ng assistance. Ang detalye sa Weekend Report ni Angelica Marie Uy. Ito si Mang Jet Allen Quintana, isang motorcycle taxi driver. Isa siya sa mga nakakuha ng 5,000 piso na cash lift assistance mula sa DSWD. Aniya, walang naging problema sa pagkuha niya ng nasabing assistance. Okay naman sa lahat kasi nakita ko naman yung ano ko sa master list eh. Okay naman lahat, wala namang problema. Kagaya ni Mang Jet, isa ring motorcycle taxi driver si Ken Cedric. Kinuha niya ang kanyang cash lift assistance sa Caloocan Sports Complex dahil aniya, mas malapit siya rito. Aniya, naging komportable ang kanyang pagkuha ng nasabing assistance. Tsaka yung proseso naman dito, sir, dito sa Caloocan Sports Complex, goods naman, sir. Halos below 5 hours lang kami, sir, tapos di din kami masyadong nainitan nun, sir. Kaya okay naman yung process, sir. Tuloy-tuloy naman, sir. Amin namang nakausap si Mang Edwin Santos, isang motorcycle taxi driver. Nang tanong namin sa kanya kung kamusta ang experience niya sa pagkuha ng cash lift assistance, ito ang naging sagot niya. Ayos naman, mabilis naman, basta na nasa tama lahat ng mga documents. Samantala, pabor naman ng mga drivers na physical ang pag-claim ng cash lift assistance. Ito ang proseso ng kagawaran na Know Your Client. Layo nito na magkaroon ng accurate na database ang DSWD sa mga drivers at delivery riders sa bansa na magiging batayan sa posibleng pagpatupad ng digital payment scheme sa pag-distribute ng cash lift assistance. Ay, sir, mas okay ngayon na nilalag ng maayos yung mga information namin, ganon. Mas okay yung process at pag sa susunod, di ba, mas okay na yung proseso. Yes naman, para halimbawa na nagkaroon ng next payout, maayos na yung system. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga drivers at delivery riders sa DSWD at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos nilang matanggap ang kanilang tig 5,000 piso na cash lift assistance. Dahil anila sa panahon ngayon, malaking bagay at isang biyaya ang nasabing assistance. At yan ang update sa DSWD. Ako si Angelica Marie Uy para sa DSWD Weekend Report Live. At
Sa iba pang balita, pinangunahan ng DSWD ang pagsasagawa ng data cleansing session nitong Lunes, April 27, matapos ang isinagawang coordination meeting ng Kagawaran at ng Transport Network Companies o TNCs nitong April 24. Kasama sa nasabing session ang mga kinatawan ng Department of Information and Communication Technology o DICT, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at 120 na TNCs at Private Express and Messengerial Delivery Services. Masusing pagsusuri at pagtutugma sa mga talaan ng kanilang ginawa para mabuo o makabuo ng isang malinis at beripikadong database ng mga PUV drivers. Layo nito na masiguro nga tama ang mga detalye, maiwasan ang duplikasyon ng datos at mapabilis ang paghahatid ng cash assistance sa mga nararapat na benepisyaryo bilang suporta sa gitna ng energy emergency. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maiparating ang tulong sa lahat ng benepisyaryo lalo na sa lalong madaling panahon. Dumalo rin sa isinagawang data cleansing session sina DSWD Undersecretary for Policy and Planning Group Attorney Adonis Sulit, Assistant Secretary for Information and Communications Technology and Chief Information Officer Johannes Paulos Acuña, Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, DICT Supervising Director for Postal Regulation Division Attorney Carlo Morsha, at LTFRB Officer in Charge for Legal Division Attorney Paul Vincent Austria. At sa ibang balita, nakatanggap na ng tulong ang mga pamilya na biktima ng sunog sa Near Road, Quezon City noong ika-6 ng Marso. Sa pamamagitan ng pag-abot program ng Kagawaran, binigyan ng tulong pinansyal o transitory shelter assistance ang mga biktima para matulungan silang makalipat sa mas ligtas at maayos na tirahan sa pamamagitan ng 6 na buwang upa. Tinatayang humigit kumulang na 2,000 benepisyaryo ang mabibigyan ng nasabing tulong. Pinangunahan ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may layuning palakasin ang mga programa ng pamahalaan na tumutugon sa agarang pangangailangan ng mga Pilipinong dumaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Ayan, Kuya Ayan, so tapos ng ating second set na naman ng ating mga balita. Talaga naman, binibigyan natin ng emphasis talaga itong distribution ng cash relief assistance. At isa nga sa ating mga item kanina, news item, ay yung ginawang data cleansing session. Ito naman ay para, syempre, ang layo nito na ma-prevent yung mga ghost beneficiaries o yung mga error na kung saan nasabi nga natin kanina, kung magpapatuloy ang pamimigay ng cash relief assistance via e-wallet, ay talagang malaki ang mawawala sa pamahalaan. Ito nga ay tinatay na sa 2.7 billion pesos. At ano nga ang ginagawa dito sa data cleansing session na ginawa nila, Faye? So dito sa data cleansing, ang sinisiguro ng ating Kagawaran na makorekt yung mga duplicate names, incorrect na initials, suffixes, birthday, as well as yung mga iba pang mahalaga impormasyon na kailangan natin doon sa ating cash relief or payout. So, dapat maitama yon para hindi para walang duplikasyon at hindi yung paulit-ulit. Kasi alam mo ba, meron tayong cases nung nakaraan ng mga cash relief assistance distribution na twice na pumupunta. O meron din pumunta na, pumila na, pero ang daming error ng kanilang mga pangalan tulad ng first set ng mga balita natin kanina. So, pagdating naman sa panawagan nilang na gawin ng digital or e-wallet, ay hindi ito nalalayo na maging possible na mangyari dahil pinag-iisipan na or ongoing na yung assessment or pakikipag-usap ng DSWD sa iba't ibang mga agencies
para maging materialized yung pagpapadala ng mga cash relief assistance gamit ang mga e-wallets, yung mga financial services provider kagaya ng GCash, Paymaya. Maya. So ganun yung ginagawa ngayon ng DSWD kasi nakikinig tayo sa mga hinanaing at kung ano binibigyan natin ng mga solusyon kung ano man ang nai-encounter na mga problema o anumang issues sa mga activity ng DSWD. At ito na nga, Faye, yung walang gutom kitchen, di ba? May balita ka dyan, di ba? Oo. So, sa Walang Gutom Kitchen, naghahain sila ng libre at masusustansyang almusal at tanghalian araw-araw mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. Ayan. Para yan sa mga kababayan nating drivers na naapektuhan itong crisis nga. Kung kayo ay talagang walang laman ang bulsa, punta lang kayo sa ating Walang Gutom Kitchen sa Pasay City at doon mag-almusal, doon magtanghalian, tama? Doon kayo magtanghalian. So, yun, makakabawas na yun sa inyong mga gastusin. At para naman doon sa mga gusto mag-volunteer, wag na Pwede mag-atubili. din. Don't hesitate to help us or magbigay ng iyong mga activate ang iyong mga spirit of volunteerism at talaga namang makakatulong kayo sa ating mga kababayan. At syempre doon sa magdo-donate sa mga pagkain, dalhin nyo na doon sa Pasay City para naman ma-extend pa yung tulong na ibinibigay, lalo na sa pagkain, itong ating Walang Gutom Kitchen. At syempre, kanina nga may nasunugan tayo, di ba? At kanina sinabi ko rin na ang AX or Assistance to Individual in Crisis Situation para sa lahat. So doon sa katulad kanina, parang anong nabalita natin kanina na may nasunugan. So pwede sila pumunta doon na manghingi ng assistance sa Cash relief DSWD. assistance. Okay, Pero dagdag ko lang, Kuya Wela, bukod sa cash relief assistance po, pwede din po kayong lumapit para naman po sa tulong medikal, food assistance, Yes. funeral assistance, Uh-huh. at saka yung ating tinatawag na financial assistance na para sa mga nasunugan. Bukod pa dun sa cash relief assistance naman para sa ating mga drivers. Oo. So, hindi lang targeted yung ano natin kasi sinasabi nila sa bakit mga drivers lang. So, we have everything. We cater everything. So, as long as you are in need and in crisis, you can just go to us and ask help. And we are willing to assist or to give you assistance naman dito sa DSWD. At ito nga rin yung pag-abot program. Makakatulong din yun. Yes. Sa ating tanong mo, sagot mo segment natin. Okay. There you go, Faye. Ayun na ang tanong. Ayan. Ayun ang question natin. So, ganun nga pag live. Ayan. Ayan. So, ang daming mga na-encounter Normal. natin na, alam mo na, Normal syempre, yun. normal yun, normal. Anyway. And feeling ko po, well, Yes. sobrang excited na ang ating mga viewers na Sa atin manalo ng na. 100 pesos Correct. sa GCash. So, napakadali lang ng question natin. So, ano ang question natin, Faye? So, ang ating first question, sino ang secretary o kalihim ng DSWD? Yan. So, kanina kanina napaka-present niya sa ating mga news item from GAP 1 to GAP Kung 3. nakikinig Kung sila. nanood sila talagang mula from the top up to now. So, napakadali lang. Kung nanood sila talagang mahuhulaan nyo po kung kung ano ang sagot ng ating katanungan ngayon. Siyempre, mananalo kayo kung i-share, di ba, Faye? At i-like ang episode na ito. At siyempre, nakafollow kayo sa Facebook ng DSWD. At mananalo sila ng 100 pesos GCash from the DSWD Strategic Communications. Yes. So alamin pa ninyo mamaya ang aming second question at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DSWD Weekend Report Live. Magandang araw. Nandito tayo ngayon sa QCX Center sa
Circle para sa isang mahalagang aktibidad ng DSWD. Ito ay ang payout para sa mga benepisyaryo ng pag-abot program. Ang agenda natin ngayong araw ay maipaabot ang tulong sa mga kababayan o mga pamilyang nasunugan kamakailan sa NIA Road noong Marso. Siyempre, dumadaan pa rin ito sa tamang verification at assessment upang masigurong pasok sa program guidelines. Kaya malaking bagay na mabibigyan sila ngayon ng transitory shelter assistance para may pambayad sila sa kanilang inuupahan. So, ang beneficiary natin dito ay mostly at the moment ay mga homeless na talaga because as a result of that extreme emergency that happened sometime in late of March. Ito yung mga cases ng mga maaari ito ay sunog, ito ay mga earthquakes, ito ay iba't ibang klase ng kondisyon. Maaaring sabihin natin yung word na pag-abot is really should also serve everyone. Sa mga naunang guidelines namin, talagang we focus on the families, individuals, and street situation. Pero ganun din pa rin sila rin. Nagkataon lang na as a result of this critical condition, extreme critical emergency, they all end up in the streets. Ang balak po namin mag-asawa pambayad po namin ng upa sa bahay na aming tinitirahan po ngayon, saka panggastos din po sa pang-araw-araw. Sa ngayon po, medyo okay na po kasi maganda naman po yung natutulugan po ng mga anak namin. Maganda naman po yung patakaran po nila, maayos naman po, maganda po yung facility. Mabilis naman po yung proseso. Maraming salamat po sa DSWD at Pangulong Bongbong Marcos. At ayan lang mula dito sa Quezon Circle, ako po si Crizel Itsiga ng DSWD na nagseserbisyo with extra love and extra care. Ating Ronda Rehiyon, higit 52,000 tricycle drivers sa Bicol nakatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD. Kilalanin din natin ang tricycle driver na si Tatay Gilbert na sa kabila ng pagsubok sa hanap buhay ay patuloy pa rin na sa pagkayod para makaraos sa kahirapan. Narito ang Ronda Rehiyon ni Leslie Benbing ng DSWD Field Office 5, Bicol Region. Kami ni Mrs. laban lang para makaraos tayo, sabi ko. Para sa 58 taong gulang na tricycle driver sa Malilipot, Albay na si Tatay Gilbert, ang hindi pagsuko sa kabila ng hirap ang kanyang sandigan araw-araw. Ika nga, laban lang. Ngunit ngayong taon, hindi lamang siya ang labis na sinubok, kundi ang buong sektor ng transportasyon sa bansa. Dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga driver. Mahirap talaga ngayon. Biglang talo pa ng pandemic eh. Hindi lamang sa pasada nararamdaman ang hirap, kundi pati sa hapagkainan ng kanilang pamilya. Si Nanay Melinda, dumidiskarte na lamang sa pagbabudget ng kakarampot na kita upang mapagkasya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi pa nagtataas yung gasolina, naman ang konti kami dahil tatlo lang kami. And mayroon naman ang konti kabuhayan na tindahan, sari-sari store. Nakakaraos kami doon. So ngayon, tipid-tipid na lang kami. Kaya naman, labis ang pasasalamat ng mag-asawa nang mapabilang si Tatay Gilbert sa mga benepisyaryo ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa DSWD Field Office 5, Bicol Region. Isa lamang siya sa mahigit 52,000 mga tricycle driver na nakatanggap ng kaparehong tulong sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Nagpapasalamat po ako sa nagbigay tulong financial ng DSWD at saka lalong-lalo na sa ating gobyerno
Maraming salamat sa biyayang binigay mo, mahal na Pangulo. Magpapatuloy ngayong linggo ang pamimigay ng cash relief assistance sa mga natitira pang mga bayan sa Bicol. Kung matatandaan, nauna nang makumpleto ang distribusyon sa 7 lungsod sa rehiyon noong 8 ng Abril taong kasalukuyan. Paalala ni Tatay Gilbert sa kanyang mga kapwa driver na nakatanggap na o tatanggap pa lamang ng cash relief assistance. Binigay sa iyo yun para ingatan mo yung perang yun na mapapunta sa tama. Kahit hindi mo pinagpawisan yan at bigay ng gobyerno yan, pahalagahan mo. Maliban sa mga payout venues, may ilang insidente rin na mismong mga angels in red vests ang nagtungo sa mga tricycle driver na nasa ospital o sariling bahay matapos na hindi makapunta sa payout venue dahil sa kanilang kalagayan. Para sa mga tricycle drivers na nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance, ito ay hindi lang simpleng tulong, kundi isang panibagong pag-asa upang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Patunay din ito na ang pamahalaan ay kaagapay ng sektor ng transportasyon sa oras ng kanilang pangangailangan. Yan ang huling ulat mula rito sa DSWD Field Office 5, Bicol Region. Ako si Leslie M. Binbing para sa DSWD Weekend Report Live. At sa DSWD Field Office 7 Central Visayas, tignan naman natin ang isinagawang cash relief assistance payout para sa mga tricycle driver. Ilan kaya ang nakatanggap ng nasabing assistance? Narito ang ronda rehiyon ni Gio Costuna ng DSWD Field Office 7 Central Visayas. Umabot sa 32,126 na tricycle drivers ang nabigyan ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 sa isinagawang malawakang cash relief assistance payout itong mga nagdaang linggo dito sa Central Visayas. Unang nabigyan ng tulong ang mga tricycle drivers na bumabiyahe sa 10 lungsod sa rehiyon noong 8 ng Abril, kung saan 14,877 ang naitalang benepisyaryo. Sumunod namang nakatanggap ng ayuda ang mga tricycle drivers mula sa iba't ibang munisipalidad ng Central Visayas noong ika-6 na po hanggang 80 ng Abril na umabot sa kabuoang 17,250 ang benepisyaryo. Ang bawat kwalipikadong driver ay tumanggap ng ayuda na may halagang 5,000 piso bilang tulong pinansyal. Labis ang pasasalamat ng isa sa mga benepisyaryo, isang tricycle driver, na agad na bumili ng bigas at nagpa-full tank ng kanyang sasakyan gamit ang natanggap na ayuda upang maipagpatuloy ang kanyang araw-araw na pasada. Ako ko si Ronel Jimenez. Salamat ako sa DSWD sa kwarta gihatag pinahagi sa amon kalisod sa biyahe. Ang kaninga kwarta ang gihatag sa amon ipalit o kusiri para kaon sa mga pamilya. Isa pa sa sakyanan nga amon bigas ay pertinay pamahal sa gasolina. Sa pangunguna ni DSWD Field Office 7 Regional Director Shalane Marie S. Lucero, naging maayos at mabilis ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa pamamagitan ng Crisis Intervention Section ng Field Office 7. Sa bawat ikot ng gulong ng kanilang mga tricycle, dala nila hindi lamang ang mga pasahero, kundi pati ang pag-asa ng kanilang pamilya. At sa tulong na ito, mas pinatatag ang kanilang biyahe tungo sa mas maayos at mas maliwanag na bukas. At yan ang update mula rito sa DSWD Field Office 7 Central Visayas. Ito si Gio Costuna para sa DSWD Weekend Report Live. At sa DSWD Field Office 3 Central Luzon naman, ating silipin ang isinagawang pamamahagi din ng cash relief assistance para naman sa public utility vehicle drivers sa nasabing rehiyon. Ang detalye sa Ronda Rehiyon ni Janine Garduze ng DSWD Field Office 3 Central Luzon.
Nagda-rescue ang DSWD Field Office 3 Central Luzon sa mga public utility vehicle drivers upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa panahon ng sigalot sa gitnang silangan. Ngayong Abril, umabot na sa humigit kumulang 112,567 ang mga benepisyaryo ng Cash Relief Assistance, katuwang ang mga lokal na pamahalaan mula sa 7 probinsya sa rehiyon na siya ring naging katuwang sa implementasyon ng CRA. Tinatayang nasa 562,835,000 piso naman ang kabuuang tulong pinansyal na ipinamahagi sa bawat kwalipikadong TODA driver sa rehiyon na kanilang nagamit pang dagdag puhunan sa krudo at iba pang gastusin ng kani-kanilang pamilya. Bukod rito, masigasig ring tinutugunan ng DSWD Field Office 3 ang mga TODA drivers na nagkaroon ng issue patungkol sa listahan katuwang ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng LGU Help Desk mula sa maling pangalan at ilang problema sa dokumento ay nabigyang solusyon upang masiguro na walang tsoper ang maiiwan. Hindi hadlang ang kahit anong dagok para mabigyang dangal ang mga taong araw-araw nating nakakasalubong sa daan, ang mga namamasada at nagsasakay sa atin upang makarating sa ating mga opisina. Sa bawat kanto, sa bawat biyahe, bigyang pugay natin ang kanilang tiyaga, sakripisyo at dedikasyon, mga kwento ng kabayanihan sa karaniwang araw. At yan ang update mula rito sa DSWD Field Office 3 Central Luzon. Ako si Janine Garduse para sa DSWD Weekend Report Live. Sa susunod na episode ng ating kwento ng pag-asa at pagbabago na mapapanood tuwing Martes ng tanghali dito sa official Facebook account at YouTube channel ng ahensya. Tampok ang Barangay Luktob sa Macalelon, Quezon, kung saan natulungan ito ng Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS ng DSWD. Narito ang aming pasilip, panoorin natin to. Ang senaryo po nung wala pang sibol dito ay ang mamamayan ng Barangay Luktob ay marami pong napipinsala pag nagkaroon ng bagyo. Doon po mismo ang sa amin. Yung pasok po yun sa tulay, doon po talaga sa harapan namin. Ako po'y nakulong doon sa loob ng bahay. Isa rin po sa kung ba nagiging problema ay yung mga pangka, yung mga pangkabuhayan ng mga taga rito. Wala pong mapagdadalhan na mataas na lugar, lalo na may kalamidad. Ito yung 240 meters na seawall dito sa Barangay Luktob, Macalelon, Quezon na naipagawa ng mga mamamayan sa ilalim ng programang Kalahi SEEDS ng DSWD. Ito ang nagsisibing pananggalang nila tuwing may storm surge at sa malalakas na alon tuwing may kalamidad. Ina-assure namin sa DSWD sa Kalahi SEEDS na lahat po ng target areas ng programa sa iba't ibang modalities man yan ay ating mapupuntahan. So rest assured po na mararating namin kahit saang sulok man ng Pilipinas. Para sa ating tamang tulong, sa tamang impormasyon, paalala sa publiko na mag-ingat sa kumakalat na text message na gumagamit ng pangalan ng DSWD at mga serbisyo nito para makapangloko. Narito si AC Macheca para sa detalye. Isang text message ang kumakalat at nagsasabing kasali ka sa akap at humihingi ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, edad at contact number. Nagbabala ang DSWD na ito ay panlilinlang at walang kaugnayan sa anumang opisyal ng programa ng kagawaran. Hindi na aktibo ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP.
pinapayuhan ng publiko na huwag agad magpadala sa ganitong mensahe. Ugaliing mag-verify at maging mapanuri sa mga impormasyong walang malinaw at opisyal na pinagmulan. Para sa lehitimo at pinakabagong anunsyo, sundan lamang ang opisyal na social media pages ng DSWD. Huwag hayaang makuha ng mga manloloko ang inyong pinaghirapang pera at seguridad. Ako si AC Macheca, para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Sa ating kwentong Angels in Red Vest. Higit pa sa suot na red vest, ang tunay na serbisyo ay nakikita sa malasakit at dedikasyon sa trabaho. Ngayon, kilalanin natin ang isang Angels in Red Vest na nagsisilbing pundasyon ng maayos na operasyon sa loob ng DSWD. Panoorin natin to. Sa likod ng bawat matagumpay na operasyon ng DSWD, may mga kawani na tahimik ngunit tapat na gumaganap ng kanilang tungkulin. Isa na rito si Mr. Jimson Navarro, Dormitory Manager ng Administrative Service, General Services Division. Bilang isang leader, hindi matatawaran ang inisyatiba ni Jimson mula sa pagtiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pasilidad hanggang sa pagpapanatili ng malinaw na komunikasyon sa loob ng tanggapan. Siya ay nagsisilbing katuwang para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo para sa publiko. Ang kanyang malasakit ay umaabot hanggang sa komunidad. Patunay ito na ang pagiging Angel in Red Vest ay hindi lamang nakikita sa kulay ng uniforme, kundi sa pusong laging handang tumulong sa kapwa nang walang pag-aalinlangan. Si Mr. Jimson Navarro ay isang tunay na inspirasyon at karangalan ng kagawaran. Ako si AC Macheca para sa kwentong Angels in Red Vest. At eto na nga, Faye, ang ating second question para sa tanong ko, sagot mo. Magbigay lang to ng isa ha. Anong mga field office ng DSWD ang tampok namin kanina sa DSWD Ronda Region? So tatlo yon, so magbibigay lang sila ng isa. Kung meron kayong naisip nyo kung tama ang sagot nyo, anong gagawin muna? Faye? Huwag niyong kalimutan na i-share and i-like ang episode na ito. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan na i-follow ang aming official Facebook page, ang DSWD Sales. Yes, syempre 100 pesos Gcash yun from DSWD Strategic Communications kung makakuha sila ng tamang sagot at na-follow nila ang mechanics ng ating segment na ito. At mamaya, antabayan ang aming mga winners sa aming tanong ko, sagot mo, syempre na segment sa pagbabalik ng DSWD Weekend Report Live. Pero samahan ko lang kami. Ayos ka lang natin ng mga days. Isang tipo lang. Tapos pagbalik ko, may alam ko. Kami, sige. Saan sasamahan ka namin? Okay. Patay kami. Antay natin. Iiwan ko yung mga staff namin, sabay-sabay tayo. Pero saan ako muna kayo para wala kayo sa kalsada? Kayo ba yun?
Umabot din po ako doon ng 6,000 pala. Halos yung tabla-tabla pala. Pero madali po yung pabahay. Minatching kayo di ba? Opo. Yung dati yung bahay, inyo rin yun o inupahan? Inuupahan po namin. Kaya nga po Magkano kada buwan doon? maayos naman po, tahimik naman po. Again, thank you Catherine. Maraming salamat din po, sir. Tapos na kayo mag-aaral niya. Ano nang trabaho na po? Matagal na. 2020 pa. So dating 4-piece family pala kayo. Opo. 2023 kayo group at Opo. Tapos nag-apply ka dito sa 4-piece. Qualified ko. Sir, nandito ako kayo. Hindi na ako na nangungupahan. Tsaka mas mababa ang monthly ko kumpara doon sa inuupahan. Mas okay yun sa ngayon dahil makakakilos ka na sa sarili mo. Unlike doon, pag nangungupahan ka po, is kailangan mo rin makikisahan sa kanila. Maraming salamat po sa Department of Social Welfare and Development. Sa tagbabalik ang DSWD Weekend Report Live at by this time, Faye, i-reveal na natin kung sino ang ating mga winners doon sa Tanong Ko, Sagot Mo segment. Sa first question, na sino ang Secretary o Kalim ng DSWD, ang sagot doon ay syempre ay si Secretary Rex Gatchalian at ang winner natin dyan, sino Faye? Ang winner natin sa unang katanungan ay si Rosemary Padilla Aguilar. Samantala, yung question number 2 naman natin, magbigay ng isa o anong mga field office ng DSWD ang tampok namin sa DSWD Ronda Region? So, ang ating kasagutan ay... Tatlo yon, may field office 7, Central Visayas, 5, Bicol Region, at saka 3, Central Luzon. At ang winner ay si... At ang winner ay si Jexter Neo Gumangan. So, i-comment lang po nila or chat sila sa ating Facebook page ng kanilang GCash kasama ang kanilang proof. Hindi, tayo ang mag-communicate. Kasi, kasi syempre pag ilagay nila yung number nila doon, baka ulanin sila. Sa ating Facebook page. Tayo lang yung message ng mula sa ating isa sa mga personal natin at magre-reach out para sa kanila doon sa kanilang price. Syempre, at syempre, at dito nga nagtatapos ang ating episode nito. At syempre, huwag muna natin kalimutan, nais muna nating pasalamatan ang bumubuo ng aming production team para sa kanilang dedikasyon at effort upang masigurong maayos at maagap na maihatid ang mga balita bawat linggo sa ating mga kababayan. Siyempre maraming salamat sa inyo at yan po ang mga updates sa loob at labas ng DSWD para sa linggong ito. Patuloy po ninyo tutukan ang mga kaganapan ng ahensya dito sa ating DSWD Weekend Report Live. Muli ninyong nasaksihan ang isang linggong mahalaga at makabuluhang kaganapan ng aming kagawaran. Sa ngalan ng aking direktor na si Director Shane Purugana ng Public Relations Service, ako si Faye Rosales. At ang mga balitang nagbibigay sa inyo ng mga kamalayan sa mga proseso at serbisyo ng ahensya dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Sa ngalan ni Jet Guevara mula sa Public Relations Service, ako si Well Civiliano ng Digital Media Service. Hanggang sa susunod na Webes kung saan dito nyo lang mapapanood ang totoong balita at impormasyon kaugnay sa DSWD. Ito ang DSWD Weekend Report Live.